Kanya-kanyang diskarte ang ilang jeepney drivers sa Batangas City para makatipid sa konsumo ng langis. Posible naman ang pagbaba sa presyo ng langis sa mga susunod na linggo ayon sa DOE. Narito ang report ni Denise Abante. Ipinipila na lang daw sa Batangas City Grand Terminal ng tsuper na si Jimmy ang ibinabiyahing pampasaherong jeep araw-araw para makatipid sa langis. Kung iikot at mamamasahero raw siya sa daan, baka wala na raw siyang maiuwi sa kanyang pamilya dahil sa panibagong big-time oil price hike ngayong linggo. Steady na rin ang pamasahe. Hindi ang steady pamasahe, ang diesel was pataas ng pataas, taas baba lang naman eh. Hirap na, may abutin, di kunti nga lang pag nagtaas ang presyo ng diesel. Wala nang halos abutin pagka pataas ang pataas. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ang dahilan ng pagtaas sa presyo ng langis ay epekto ng tensyon sa Russia at Red Sea, gayon din ang pagtaas ng demand nito sa Amerika. Kaninang umaga, mangilan-ngilan na lamang ang nagpapakarga ng langis sa gasoline station na ito sa Batangas City. Ayon sa ilang gasoline boy, kagabi pa raw nang dumagsa ang mga motorista bago pa man abutan ng taas singil ngayong araw. Pumalo kasi sa 2 pesos and 80 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 30 centavos naman sa kada litro ng diesel at 45 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang delivery rider na si Kenneth ngayong araw lang nagpakarga ng langis sa kanyang motorsiklo dahil ngayon lang daw nagkaroon ng oras. Daing niya rin ang mataas na presyo sa produktong petrolyo. Kahirap gamitin ang motor ngayon dahil lang nataas ang presyo. Dati ibabaan naman natin para hindi tayo masyadong mabigat sa gasolinahan. Ganun talaga, kahit anong taas ng presyo ay papagas natin. Dahil hanap buhay natin to. Pero huwag naman daw mawalan ng pag-asa ang mga tsuper dahil ayon sa Department of Energy, may tsansa pang bumaba ang presyo ng langis dahil sa global supply growth. Ibig sabihin, despite na tumataas ang demand, kung pataas din naman yung mga supply, so mag-i-equate lang siya. Kamukha niyan, nag-resume na ng production si Libya. Si Nigeria din, tumaas yung kanyang production. Same with Brazil. Tapos yung uncertainty ng OPEC plus cut. Kasi di ba sinasabi na ng OPEC member countries na magkakaroon sila ng 2.2 million barrels per day na production cut. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.